Panoorin po natin ang video na ito. I am burning this Bible. God Bible says come and naka. I think this is the people in Africa. Bible says come. It's because of the Bible. That is why Africa, we are suffering. Dahil daw sa Biblia, nagsasuffer ang Africa. Para maging free sila, To be free. sumusunod na. Africa have to be free. L'Afrique doit être libre. Africa have to be free. L'Afrique doit être libre. Bible is a scam. La Bible est un scanner. Bible is a scam. Bible is a scam. La Bible est un arnaqueur. Bible is a scam. Well, the Bible, in terms of moral teachings, is a sacred text that provides guidance and principles for ethical living. Naglalaman po ito ng mga mahahalagang koleksyon ng mga kwento, utos, talinhaga, at turo na tumutugon sa iba't ibang aspeto ng pag-uugali ng tao, relasyon, at responsibilidad sa lipunan. The moral teachings found in the Bible ay naglalayo na gabayan ang mga individual sa paggawa ng mga choices na naaayon sa kalooban ng Diyos at itinataguyod ang pag-unlad ng tao, katarungan, pag-ibig, at kabutihan. Now, to say that the Bible is a scam because of some social issues na kinakaharap ngayon ng kanilang bansa o ng komunidad, then I think hindi na kasalanan ng Biblia yan dahil sa hindi pagsunod sa mga mabubuting turo ng Biblia. Kung ibinabaling natin ang kahirapan sa magandang intensyon ng Biblia sa paghubog ng moral ng isang tao, ito ay nagpapakita lamang na hindi talaga natin lubos na nauunawaan ang mga mabubuting turo nito. The moral teachings in the Bible emphasize the importance of loving God at pagmamahal sa kapwa, pagtataguyod ng mga virtues tulad ng katapatan, pakikiramay, katarungan, kababaang loob, pagpapatawad, at pagiging hindi makasarili. It addresses a wide range of ethical issues including personal conduct, relationships, social justice, pangangasiwa ng mga mapagkukunan ng oportunidad, at ang paghahangad ng katwiran. Now, narito po ang ilang puntong dapat isalang-alang sa mga usapin na kagaya nito, na ang Biblia daw ay scam. At narito nga po tayo at patutunayan natin na hindi scam ang Biblia kapag ang tinutukoy ay kahirapan, most especially in Africa. Una po dito, ang pagkilala po sa kahirapan na kinakaharap sa Africa o maging sa iba pang bahagi ng mundo ay isang mahalagang basihan upang maunawaan ang mga nararapat na aksyon ng mga tao dito. Instead of blaming the Bible, ang mga tao ay dapat nakatutok sa pagbibigay kasagutan sa mga ugat ng paghihirap ng mga tao doon. Tulad ng kawalan ng oportunidad o ng trabaho, pagbibigay ng solusyon sa mga katiwalian at hindi pagkakapantay-pantay. Kapag ating inuunawa ng mabuti ang dahilan ng mga kahirapan na ito rin po ay nag-aanyaya sa mga pamunuan at mga makapangyarihan sa lugar tulad ng Afrika na pagsikaping maibsan ang kahirapan, mapanatili ang katarungan sa bawat mamamayan at pagtuunan ng pansin ang pagbabago ng sistema ng pamahalaan para sa ikauunlad ng bawat isa. Pangalawa po dito, mahalaga rin na malaman ang pagkakaiba sa pagitan ng mensahe ng Biblia at ang mga aksyon ng mga sumusunod po dito. Sa halip po nasisihin ang Biblia sa mga negatibong nangyayari o ginagawa ng isang tao o ng ilang mga individual, dapat idiin ng mga ito na sila ay may pananagutan sa kanilang sariling mga pinipili at mga pag-uugali. Dahil nasa tao pa rin kung mananatili siyang mahirap o dapat magsikap. Nasa tao pa rin po kung gusto niyang umangat sa buhay o manatili na lang na palamunin ng iba. Ika nga po, nasa Diyos ang awa, ngunit nasa tao ang gawa. Kaya kung wala kang aksyon para sa ikauunlad ng iyong pamumuhay, wala ring ibang tao na gagawa nito para sa iyo. Ito rin po ang itinuturo ng Biblia, na ang ayaw magtrabaho ay huwag pakainin. It encourages us na dapat magsikap po tayo para sa ikauunlad ng ating sarili at ng ibang tao. Kaya ang pananatili sa kahirapan at ang pagsisisi sa iba ay malinaw lamang na hindi pagsunod sa tunay na mensahe ng Biblia. It is important to promote a genuine understanding of the Bible teachings, emphasizing love, justice, compassion, at ang paghahangad ng kabutihan para sa lahat at hikayatin ang mga tao na isabuhay ang mga pagpapahalagang ito sa kanilang sariling buhay mismo. Pangatlo po dito, sa halip na isipin ang mga negatibo na nangyayari sa iyong buhay at ibaling ang sisi sa Biblia, it is equally important to highlight the positive contributions na nagawa nito sa buong kasaysayan. People should focus on the countless acts of charity, social justice movements, and the promotion of human dignity na dahil sa naging available na ang Biblia sa mga tao. Ang noon ay mga pagano o hindi naniniwala sa Diyos, ngayon ay likas na nabiyayaan ng Diyos dahil sa tulong ng pagbabasa ng Biblia. By recognizing and emulating these positive contributions, individuals can actively work towards creating a more just and compassionate society. Kung tunay talaga na sinusunod natin ang tinuturo sa Biblia.
Ngunit kahit ano nga naman ang ating pagsunod, kung ang mga nakapalibot sa atin at ang mga nasa pamunuan ay hindi rin naman sumusunod dito, hindi magiging madali ang pagsasaayos ng mga gusot sa buhay ng isang tao o ng isang komunidad. Ngunit tinuturuan pa rin tayo ng Biblia na magtiwala sa Diyos at gawin ang nararapat upang maisabuhay ang Ebanghelyo. Pangapat po dito, sa halip na iwaksi ang Biblia bilang isang scam, ang isang individual ay dapat sikapin munang makisali sa isang taos-puso at bukas isip na pag-aaral ng nilalaman ito. Sa pamamagitan po ng pagsasaliksik sa mga turo ni Jesucristo at sa karunungan na matatagpuan sa Biblia, people can gain insights into how to live a life of love, forgiveness, and service to others. Ang mas malalim na pag-unawa na ito ay maaaring gumabay sa mga individual sa kanilang mga personal na aksyon at magbigay ng inspirasyon sa kanila na mag-ambag ng positibo sa kanilang mga komunidad at sa mundo. Kahit na nasa sitwasyon ng kahirapan, mahalaga pa rin at makakatulong ang itinuturo ng Biblia para sa ikabubuti ng bawat isa. And last, ang pakikibahagi po sa magalang na pag-uusap at paghahangad na maunawaan ang mga problema at pananaw ng iba ay mahalaga. Instead of blaming the Bible, individuals should focus on building bridges of understanding and empathy. Nasa atin pa rin po ang paraan upang mabigyan ng solusyon ang mga problema na ating kinakaharap sa pamamagitan ng patnubay ng Diyos sa atin upang mapagtagumpayan ito. Ika nga po, again, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Mahalaga na mahikayat rin ang iba na makiisa sa pag-unlad ng buhay para sa bawat isa. By promoting dialogue, fostering unity, and working together, matutugunan ng mga tao ang mga hamon na kinakaharap ng Africa at ng mundo. Striving for justice, peace, and for the common good. Wala po akong nakikitang rason para sabihan na Because Bible is a scam and not scam. ang Biblia ay nagtuturo lamang ng mahahalagang moral principles na nakabatay sa paniniwala sa tinatawag nating transcendent and objective moral order, which means ang mga turong ito ay nagbibigay ng pundasyon para sa ethical decision-making and promote values such as love, justice, compassion, and respect for human dignity. Malinaw po ito na itinuturo sa Biblia. Love your neighbor as yourself. Matthew 22 verse 39. Ang pagtuturo pong ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pakikitungo sa iba with kindness, respect, and empathy, promoting the value of love as a guiding principle for ethical behavior. Kaya huwag naman sanang umabot pa sa pagsusunog ng Biblia nang dahil lamang sa kinakaharap nating sitwasyon o mga problema sa ating buhay. Ang dapat pa nating panghawakan dahil sa dami ng mga problema na ating kinakaharap, sa dami ng mga pagsubok na ating dapat harapin, tanging ang Diyos lamang ang makakatulong po sa atin at tanging mapanghahawakan natin. Kaya sana po, nabigyan po tayo ng kalinungan patungkol po sa issue na ito. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, ang inyong lingkod at kapanalig, na patuloy pa rin po na magbibigay sa inyo ng impormasyon patungkol po sa katuruan ng ating simbahan upang ang bawat isa sa atin ay lumago at makamit ang awa ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapatatag ng ating pananampalataya para sa Kanya. So ayan po mga Curious, sanay kapupulatan po natin ito ng aral at kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin and please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.